Pag-uusapan po natin mga kaibigan kung ano ang 10 ehersisyo na epektibo para sa ating mga kamay at daliri. Alamin natin sa video ito, and don't forget to follow, like, and share our Facebook page, Doc Vito Health and Wellness Tips. And don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, Doc Vito. And press the bell button para lagi kayong updated sa aming mga health tips. And this video is sponsored by Mindoreñong Manggagamot. Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. It's Dr. Vito po, ang inyong Mindoreñong Manggagamot. Pag-uusapan po natin ang 10 paraan na maaaring makatulong po sa inyo kung ano ang epektibong ehersisyo para sa ating mga kamay at daliri. Maraming nagko-complain po sa atin na sakit sa kasukasuan at higit po sa lahat sa ating mga kamay at daliri, gawa po ng kanilang mga trabaho, mga ginagawang mga modules, mga assignment, projects, and paperworks. Sobrang importante po sa atin ang ating mga kamay, lalong-lalo na po sa ating mga manpowers gaya po na magsasaka, mangingisda, mga construction worker. Kaya bibigyan ko po kayo ng mga simple tips na pwede nyo pong magamit sa inyong bahay. Number 1 tip is make a fist. Atin pong sikapin sa araw-araw magawa po natin ito ha. Atin pong gagawin na po sa ating kamay, atin po siyang ititikom ng medyo mahigpit. Tapos atin pong susubukan pong i-stretch po ang ating mga kamay, ang ating pads for more than 30 to 60 seconds for 15 to 20 times na magkabila pong kamay para po ma-practice natin ang range of motion ng ating mga daliri at para po maging mobile po sila at mailayo po at mabawasan po ang paninigas ng ating mga buto at mga kasukasuan po dito po sa ating mga kamay. At ang ating next step po ay finger stretch. Gagawin po natin ito na yung ating kamay ating ilalagay po sa flat surface or matigas na table or libro at pipilitin po natin sila na mai-push or against doon sa wall para po maging flat yung ating fist. Ang kagandahan po nito, madali lamang po itong gawin. At least sa magkabilang kamay, patatagalin po natin ito ng 30 to 60 seconds po at i-repeat po natin ito ng 4 times kada araw para po mawala din po yung mga sakit sa ating mga daliri. Ito po kasi isa sa mga exercise tip na kailangan nyo pong gawin sa inyong mga pan or sa inyong mga harap ng ating mga kamay. At ang next tip natin ay yung claw stretch. Isipin po natin para pong sa tigre or para pong sa pusa. Mapapansin po natin sa picture po na yan, yung ating dulo ng daliri ay kailangan po natin mailagay sa base ng ating mga daliri po. At susubukan po natin ito i-hold for at least 30 to 60 seconds din po mga kababayan. At ito po ay isa sa mga nakakatulong po para po gumaling at umayos po ang ating pag-grip or pawag-hawak po sa isang bagay bagamat po tayo ay nakakaranas po ng kirot sa ating mga daliri or minsan ng pangingimay. Napaka-effective po niyan. Gawin po natin ito at least mga 4 to 10 times sa magkabila pong mga kamay natin. Ang next po natin ay grip strengthener. Siguro kung wala naman tayong mga stress ball na available sa ating probinsya, kumuha tayo kahit anong bola na tela or bola na maliit na kasya po sa ating mga kamay. Sisikapin po natin itong hawakan ng mahigpit sa loob ng 10 to 15 seconds po mga kaibigan para po ma-develop yung strength ng ating pag-grip. Yan po ay nakakatulong naman po kapag po tayo ay mayroong panghihina sa pagbubukas ng mga pinto, pagbubuhat po ng ating mga pamalengke, at pagbubuhat po ng mabibigat po na bagay. Kailangan lamang po natin itong gawin 2 to 3 times or every other day within 1 week. Kailangan po nagpapahinga rin tayo ng almost 2 days kapag gagawin po natin ang gantong session. Okay? Ang next tip natin ay pinch strengthener. Yan po ay pagpapatibay po ng ating una at pangalawang daliri po. Kapag po tayo ay magbubukas ng ating mga susi, magbubukas po tayo ng mga package at yung mga gas pump, kailangan po natin gawin ng ehersisyong ito at least mga 30 to 60 seconds din po. Gagawin po natin sila 10 to 15 times. Magkabila pong kamay para po ma-develop po yung paglakas muli ng ating yung pag-pinch natin o yung ating pagkurot. O kaya naman po, ito po epektibo rin po sa mga pasyente or sa mga
manggagawa po na sumasakit po ang kanilang kamay sa kanilang pagsusulat at sa paggagamit po gaya ng pagpananahi at iba pa. Ang next tip natin ay finger lip. Kumbaga, iisa-isahin po natin ang ating mga daliri, mga kababayan. So, itong exercise na to ay para po maging mobile at maging flexible ang ating mga daliri po para po ito ay ating magamit po sa araw-araw. So, atin lang pong ilalagay na flat ang ating mga kamay sa matigas na lamesa or tabla at susubukan po natin i-lift o itaas ang isa-isa ang ating mga daliri at gagawin po natin to 10 to 12 times sa magkabilang kamay kada session or araw-araw. Ang next tip natin is thumb extension. Kung mapapansin nyo, maglagay po tayo ng goma or lastiko. Ating ilalagay ang ating kamay sa flat surface din po at susubukan po natin extend yung ating thumb, yung ating hinlalaki na may gamit pong puwersa or parang pampigil gaya po ng lastiko. Ito po ang ehersisyong ito ay nakakatulong po kapag po tayo ay magbubuhat po ng mga bote or kapag tayo ay magka-grab ng isang mabibigat na bagay. At gagawin po natin ito yung pag-stretch ng pag nabukan nyo po, i-hold nyo po ng 30 to 60 seconds po para po ma-develop po yung muscle strengthening. At the same time, pwede rin po itong gawin ng 10 to 15 times sa magkabila po nating mga thumb or ating mga kamay. Okay? Ang next tip natin is thumb flex. Kung mapapansin natin, ibuka natin ang ating mga kamay, ating daliri. At mag-concentrate po tayo doon sa ating hinlalaki. Kumbaga po ating subukan po na yung dulo ng ating hinlalaki, ilalagay po natin or ating sa direksyon papunta po sa ating hinliliit. Gagawin po natin ito ng 30 to 60 seconds at sa regular na 4 na beses po kada session sa magkabilang kamay. Ito rin po ay makakapag-improve ng flexibility ng inyong hinlalaki dahil yan po isa sa mga importante po nating mga muscle pag po tayo ay nagtatrabaho. Ang next tip natin is thumb touch. Mapapansin po natin ating pong gagawing index ang ating hinlalaki at susubukan po natin itong ilagay or ating pagtagpuin ang mga dulo ng ating mga daliri isa-isa hanggang sa umabot po ito sa ating hinliliit. Ito po ay nakakatulong kapag po kayo ay nahihirapan po maghawak ng sipilyo, maghawak ng kutsara tinidor, at the same time kapag po kayo ay nahihirapan magsusulat. Napaka-importante po nito sa ating mga guro, sa mga office worker, sa ating mga estudyante po. Okay? So, ang gagawin po natin, at least magbubuo po kayo ng mga letter O. Susubukan nyo po mga 30 to 60 seconds per finger. At the same time po, at least gawin nyo po ito at least mga 10 to 15 times per day sa magkabilang kamay. Ang next tip natin ay thumb stretch. So, atin munang i-flex yung ating hinlalaki at papuntang direction po ito sa ating hinliliit po. Kumbaga naka-flex po yan na para pong ganyan. Okay? Ang gagawin po natin ito is para po ma-improve ang joints ng inyong hinlalaki. Ito po ay kailangan nyo lamang pong gawin na 30 to 60 seconds din po. At gagawin nyo po itong stretching at least mga 10 to 15 times din para po ma-develop po yung strength ng inyo o lakas ng inyong mga joints sa inyong hinlalaki. Lalong-lalo na kung kayo po ay nagbubuhat ng mabibigat. At ang next tip natin, yung exercise tip. Kapag po tayo ay nakakaranas po ng mga sakit, panindigas ng ating mga kamay, parang kinukuryente po, ugaliin po natin ibabad sa lukewarm water o malagang tubig ang ating mga kamay sa around siguro mga 5 to 10 minutes. Gawin po natin siguro ito at least mga 1 or twice per day para po ma-improve ang mga pain, yung pagkukuryente at pangingimay ng ating mga kamay at daliri. So, ito ay 5 to 10 minutes per day natin gagawin per session. Ito po ay nakakatulong at higit sa lahat napakatipid po nito na ating pwedeng magawa sa ating mga bahay. Yung next tip natin, kung kayo po ay merong mga clay, yung mga anak nyo po na naglalaro po na subukan nyo pong hiramin para po ma-develop ang mobility, paggalaw ng inyong mga hinliliit, hinlalaki at lahat ng daliri ng inyong mga kamay, gagalaw po sila ng kusa po kapag ito ay ating ginagamit. Ito po ang nagpapadevelop po ng paglakas ng ating mga daliri nang wala po tayong ginagastos na for mga therapy. Effective po ang mga therapy pero kung kayo po ay nasa inyong mga bahay at kulang po kayo sa budget, ugaliin nyo pong gawin ang mga tips na to at gawing regular session per day kapag kayo ay nakakaramdam ng mga sakit sa inyong mga daliri, pangingimay, sakit ng inyong mga kamay. At ito po ay
Naway makatulong po sa inyo at higit po sa lahat, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.